Ang Pangit na Sisiw. May akda na si Hans Christian Andersen. Isa itong Danish fairy tale, 1805 to 1875. Isinalin ni Jabez Jacob. Ang ibig sabihin ng pamagat, The Ugly Duckling o Ang Pangit na Sisiw ay nangangahulugan na huwag husgahan ang isang libro sa balat nito. Uri ng panitikan, maikling kwento. Ang layunin nito ay maipakita ang pambubuli, diskriminasyon at ang kahalagahan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Tema, ito ay ang paghahanap ng personal na pagkakakilanlan. Tauhan, ang pangunahing karakter sa Ugly Duckling ay isang duckling na una ay tinuturing na pangit dahil sa kanyang hitsura. Tagpuan, ang tagpuan ay nasa countryside at ang panahon ay tag-araw. May panahon din na taglamig. Ang isang eksena ay isang lawak kung saan sinusubukan ng inang pato na ituro sa kanyang mga sanggol ang paraan ng mundo. Isa pang tagpuan, isang lumang bahay malapit sa isang ilog. Banghay, isang magandang araw ng tag-init. Ang araw ay kumikinang ng mainit sa isang lumang bahay malapit sa isang ilog. Sa likod ng bahay, isang inahing pato ay nakaupo sa 10 itlog. At isa-isa silang napisa. Lahat ay napisa maliban sa isa. Ang isa ay ang pinakamalaking itlog sa lahat. Ang inahing pato ay nakaupo sa malaking itlog. Sa wakas, ito'y bumukas. Lumabas ang huling sisiw, mukhang itong malaki at malakas. Ito ay kulay abo at pangit. Kinabukasan ay inaatasan ng inang pato ang lahat ng maliliit na bibe sa ilog. Tumalon siya doon. Ang lahat ng kanyang mga sisiw ay tumalon din. Lahat sila ay lumangoy at naglaro ng sama-sama. Ang pangit na sisiw ng putik ay mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pang mga bibe. Sumama ka sa bakuran ng sakahan, sabi ng ina pato sa kanyang mga sisiw at sinundan nila lahat doon. Ang bakuran ng sakahan ay napakamaingay. Ang kawawang bibe malungkot doon. Ang mga inang manok ay tinutuka siya. Ang matandang lumipad sa kanya. Ang mga pato ay kinagat siya. Sinipa siya ng magsasaka. Sa wakas, isang araw ay tumakbo siya. Dumating siya sa isang ilog. Nakikita niya ang maraming magagandang malaking ibon na lumalangoy doon. Ang kanilang mga balahibo ay napakaputi. Ang kanilang mga leeg ay napakahaba. Ang kanilang mga pakpak ay napakaganda. Ang maliit na sisiw na pato ay tinitingnan sila. Nais niyang makasama sila. Nais niyang manatili at panoorin sila. Alam niya na sila ay mga sinse o kung paano niya gusto maging kagaya nila. Ngayon ay taglamig na. Lahat ay maputi na may niebe. Ang ilog ay natatapakan ng yelo. Ang pangit na sisiw ay nilalamig ng sobra at lugmok na siya. Numating muli ang tagsibol. Ang sikat ng araw ay kumikinang. Lahat ay sariwa at maberde. Isang umaga, ang pangit na sisiw ay nakakita muli ng magandang sinse. Gusto niya talaga silang kasama lumangoy sa ilog. Ngunit natatakot siya sa kanila. Nais niyang mamatay. Kaya tumakbo siya papunta sa ilog. Tinitignan niya ang tubig. Doon sa tubig, nakikita niya ang isang magandang sinse. Siya ito. Hindi na siya isang pangit na sinse na pato. Siya ay isang magandang sinse. Kultura, patanggap at pag-unlad. Ang pangit na sisiw ay nagpapakita ng proseso ng pagtanggap at pag-unlad na maaaring maging bahagi ng kultura na nagpapahalaga sa pagbabago at personal na pag-unlad, pag-asa at determinasyon.
Ang paglalakbay ng pangit na sisiw ay maaaring maging tibay ng pag-asa at determinasyon. Isang aspekto na maaaring maging bahagi ng kultura ng pag-angat sa kabila ng mga hamon. Diskriminasyon at pag-aalinlangan. Ang reaksyon ng ibang hayop sa pangit na sisiw naglalarawan ng diskriminasyon at pag-aalinlangan. Mga isyo na maaaring naging bahagi ng kultura na kailangan harapin at surmuotin. Ang pagtuklas ng pangit na sisiw sa kaniyang sariling pagkakakilanlan at ang pagkakaroon niya mataas na halaga pagkatapos ng pagbabago ay maaaring sumalamin sa kultura na nagbibigay halaga sa pagkilala sa sarili at kahalagahan. Mensahe: huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Ang pariralang ito ay bumubuo sa diwa ng magandang maikling kwentong ito. Ang moral ng kwentong The Ugly Duckling ay tanggapin ang mga tao para sa kanilang mga katangian, kanilang mga halaga, kanilang pagkakaibigan at kanilang kabuoang loob. Huwag husgahan ang iba dahil sa kanilang hitsura. Estilo ng pagsulat. Kwentong pambata, nagtatampok ng simpleng pangungusap at mabulaklak na paglalarawan. Teoryang panitikan. Teoryang moralistiko. Pwedeng bigyang diin ang moral na aral na taglay ng kwento. Ang pagtanggap sa sarili at ang pagbabago bilang isang mas maganda at malaki ay maaaring magsilbing halimbawa ng moralismo sa pamamagitan ng panitikan. Teoryang arkepto. Maaaring tignan ang mga tauhan at pangyayari sa kwento gamit ang teoryang ito. Ang pangit na sisiw, paglalakbay nito, at pagbabago nito mula sa pangit tungo sa maganda ay maaaring may mga arkepto na kahalagahan. Ito ay may magandang simbolismo.